Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw mga bata! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwentong bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Jane Oronamo ng Division of Zamboanga del Sur. At kasama ko rin si Teacher Hanelet M. De La Torre sa parehong dibisyon. At kami ay maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin namin ngayon ay isang kwento tungkol sa kung paano tumayo pagkatapos ng isang trahedya at pagbibigay ng malasakit sa kapwa. At ito ay pinamagatang Si Daluyon at ang Kabakab na isinulat ni Ronalyn Dipuya na kasalukuyang nagtuturo sa mababang paaralan ng Kababuyan Distrito ng Hingyon sa Ifugao. Ginuhit at kinulayan naman ito ni Francisco B. Pungulan Jr. Binigyan buhay naman ito sa anyo ng multimedia presentation ng inyong lingkod, Teacher Jerome D. Habon ng Pagadian City. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwentong bayan ko? Halina't makinig! Sa isang liblib na lugar sa Kapugan, nakatirang mag-asawang sina Baghawan at Dumin at ang kanilang anak na si Daluyon. Sila ay nagtutulungan sa trabaho sa kanilang kaingin at taniman ng mga halaman na kanilang ikinabubuhay. Dahil sa hirap ng buhay, naging lalong nagsipag ang kaniyang mga magulang para itaguyod ang kanilang pamumuhay. Masaya nilang ginagawa ang kanilang mga gawain. Nagbibinata na rin si Daluyon at natuto siyang magtrabaho katuwang ng kaniyang mga magulang. Nakahiligan din niya ang pag-aalaga ng hayop. Hindi naglaon ay nagkasakit ang kaniyang mga magulang na kanilang ikinamatay. Simula noon ay itinaguyod niyang mag-isa ang kaniyang pamumuhay. Isang araw ay nung lumuhos si Daluyon sa kaning nadatnan sa bahay. Ninakaw lahat ang kaniyang mga alagang hayop. Nagpasya si Daluyon na pumunta sa nayon. Ginabi siya sa daan. Natulog siya sa ilalim ng isang punong kahoy at siya ay nanaginip. Sa kanyang panaginip ay naroon siya sa isang magandang lugar. Ngunit naudlot ang kanyang panaginip dahil may biglang humawak sa kanyang braso. Niyuyugyug siya at tuluyan siyang nagising. Natakot at nasindak siya sa nakitang malaking tao. Akmang tatakbo si Daluyon, ngunit pinigilan siya ng malaking tao. Ako si Kabakab at alam ko ang pakay mo sa iyong pupuntahan. Sabi nito kay Daluyon. Ha? Paano mo nalaman at saan ka galing? Tugon naman ni Daluyon. Sumagot si Kabakab. Ako ang tagapagtanggol ng mga naaping katulad mo. Hindi mo na kailangang malaman kung saan ako galing, sapagkat kusa ako nagpapakita sa mga taong nangangailangan ng tulong. Huwag mo nang ipagpapatuloy ang binabalak mo, dahil masama ang maghiganti. Paano mo ako matutulungan? Tanong ulit ni Daluyon. Pumunta ka sa kabilang nayon at hingin mo ang inahing baboy ni Indupya, amahing baboy ni Kuling, at ang dalagang baboy ni Dulnuan. Sabi ni Kabakab. Kailangan mong sundin lahat ng mga utos ko. Kapag naiuwi mo ang mga baboy, tumawag ka ng mga mumbaki o mga matatanda sa ating lugar na marunong magsagawa ng kanyaw
para ialay nila sa akin ang kaluluwa ng mga kinatay na baboy. Bilin ni Kabakab. Pinuntahan niya ang mga nabanggit na mga pangalan na winika ni Kabakab sa kanyang panaginip. Nagkatotoo nga na binigyan si Daluyan ng mga baboy at iniuwi niya ang mga ito. Tumawag si Daluyan ng mga matatandang lalaki sa nayon na marunong magsagawa ng kanyaw o baki. Ito ay isang ritual. Isinagawa ito bilang pasasalamat kay Kabakab at inialay din nila ang kaluluwa ng mga kinatay na baboy sa kanya. Kinaumagahan ay laking gulat niya nang makita ang mga hayop sa kanyang bakuran na matataba gaya ng mga pato, manok at baboy. Mas marami pa ang bilang kaysa sa dati na nakakaunti lamang. Malaki ang pasasalamat niya kay Kabakab dahil siya ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ulit ng mga alagang hayop. Dumami ang kanyang mga alagang hayop pagkalipas ng ilang taon. Nanumbalik muli ang sigla, saya at mapayapang pamumuhay ni Daluyan. Nagpakita si Kabakab at nag-usap sila. Mula noon ay naging malapit na magkaibigan ng dalawa. Naisapuso na rin na Daluyan ang pagtulong sa kapwa. At yan po nagtatapos ang ating kwento. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matuto.